Erwin Tulfo disqualified na sa 2025 senatorial race. Nakarma dahil sa pagdikit kay BBM. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At siyempre, itong inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Magaling ang ginawang pagbusisi ni Congressman Marcoleta sa pagkatao ni Erwin Tulfo dahil sa napakarami nitong kaso, convicted at dual citizenship. Disqualified na nga daw sa pagkasenador itong si Erwin Tulfo ayon pa sa post ni Jay Sonza. Maaari bang tumakbo si Tulfo? Is he even qualified to run? Kahapon, habang kami nagkakape, lumapit ang isang kababayan namin mula sa San Ignacio, Manay, Davao Oriental at tinanong kami tungkol sa nalalapit na national and local elections. Apparently, isa siyang kababayan at tagahanga ni Erwin Tulfo, whose mother hails from the same town on the eastern side of Davao region. Here are some of his concerns and questions. Number 1. Is ACT-CIS party list representative and former television reporter and radio announcer Erwin Tulfo qualified to run for a seat in the Philippine Senate? His concern is anchored on the fact that Mr. Tulfo is criminally convicted of a crime against moral turpitude when the Supreme Court affirmed with finality his court conviction for 4 counts libel and cyber libel cases. Nako, yan talaga no, nauungkat, no? Talagang iba. Kapag nasa politiko ka talaga, pag tatakbo ka, maraming mauungkat sa iyo, lalong-lalo na kung may issue ka. Hindi. Diba? Hindi ko naman sinusukat yung ano ng mga Tulfo eh. Pero, ako talaga is bumibilib ako sa naging prinsipyo nila dati. No? Nakikita ko sila na matapang sila, hinaharap talaga nila kahit sino, wala silang sinasanto kahit sino. Basta kung ikaw ay mali, ipaglalaban kita. Ay. Sorry. Basta kung ikaw ay mali, kakalabanin kita. Kung ikaw ay tama, ipagtatanggol kita. Kaso nga lang, parang nawala yung ganung prinsipyo. 'Di ba? Nawala. Kasi alam mo alam mong maraming issue na nangyayari ngayon sa kung ano yung sinasamahan nila ngayon. No, hindi ko naman sinasabi na parang mali yung sinamahan nyo. Pero maraming issue eh. Ngayon, kung ayaw mong magkaroon ng issue sa sarili mo, no, na ayaw mong batuhin ka, no, ng bato, 'di ba? Is alam mo, nalalayo ka. 'Di ba? Kasi gusto mong maglingkod sa taong bayan. Pwede bang hindi ba pwedeng maglingkod ka na kahit sabihin mo na independent ka? 'Di ba? Kasi ang hirap eh kapag nadikit ka sa issue, yung may issue. Siyempre may issue na silang ganun. Alam mo yung mga taong bayan, ganun na. Maaari mo bang mapagbago ang isip nila sa iyo kapag ikay tumakbo para sa kanila? 'Di ba? Doon sa sinasamahan mo. Siyempre hindi. Hindi pa rin magbabago 'yun. Bagkos, madadagdagan at madadagdagan pa yun. Yung galit nila o yung inis nila doon sa sinasamahan mo is madadamay ka rin. 'Di ba? Ngayon, syempre, ang ikinabilib sa inang taong bayan, pinaglalaban nyo yung tama. Pinaglalaban yung tama, kinakalaban nyo yung mali. Na alam mo sa sarili mo na may maling nangyayari. Alam ng mga taong bayan na may maling nangyayari. Bakit doon ka kumampi? Ayun hindi lang sa akin ang gagaling yan. No? Kapag tayo ay may mga nakakausap ding tao. 'Di ba? Minsan nga sinasabi nila sa akin, ito yung sasabihin ko, ibanggitin mo nga sa ibanggitin mo sa iyong vlog. Ikaw ang magtanong para sa amin. Ganon ang ginagawa ko eh. Yung mga tanong nila, dito ko ina-apply. 'Di ba? Kung sakaling ikaw ba manalo, 'di ba? Anong mangyayari? Yung bang mga pagkakamaling nakikita mo, lalabanan mo pa? 'Di ba? Kung ang mali, kung yung alam mong mali ay sinasamahan mo, 'di ba? Parang ganoon eh. Yun yung sinasabi nila sa akin. Kung alam mo yung mali, sinasamahan pa niya. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing mali sila o wag na silang tinatanggal ko si Tulfo sa kanila. Kasi marami talaga nang hihinayang
kay Erwin Tulfo. Although may pag-asa din naman siyang manalo kasi Tulfo siya. Kung ang pagbabasihan is yung pangalan talaga. At saka yung mga taong natulungan nila. 'Di ba? Kung yun ang babasihan. Pero ang tanong diyan, kung sakaling manalo ka, is mababago mo ba yung pag-iisip ng mga tao na alam mong may hinanakit sa sinasamahan mo? Siyempre, hindi pa rin magbabago yun. Ang iisipin lang nila, naku, dadagdag na naman ng isang konsentidor. Diba? Ganun ang magiging feedback sa'yo eh. Erwin also served in the United States Armed Forces as an army soldier and was assigned and stationed in Europe for a few years. A cursory look at the qualification for U.S. Army would indicate that you have to be a U.S. citizen by birth or by naturalization before you enter the military service in America. The House Assistant Majority Leader is reportedly holder of an American or a blue passport, indicating that he is an American citizen. Ala, American citizen, di ba bawal tumakbo yan, di ba? It's not known, however, if Mr. Tulfo has renounced his foreign citizen and reacquired his Filipino citizenship. Matatandaan na 2 beses na hindi nakalusot si Tulfo sa commission on appointment bilang cabinet member as DSWD Secretary dahil sa usaping citizenship at crime against moral turpitude conviction. Kung paano siya nakaupo bilang party list representative ay isang matalinghagang pangyayari. Hindi ko po nasagot iyong tanong ni Mang Persalito Macombo ng Manay, Davao Oriental. Gawa ng hindi naman po ako dalubhasa sa mga batas at alituntunin ng Commission on Elections. We will have to check with the brilliant election lawyers and other legal minds or probably wait until Erwin Tulfo files his certificate of candidacy. So ang inaano rito is dapat ma-disqualify si Erwin Tulfo. 'Di ba? Kasi nga meron siyang usapin na sa citizenship at crime against moral turpitude conviction. Ngayon pinagtataka niya kung paano siya nakaupo bilang party list representative. 'Yun ang matalinhagang pangyayari. Ano nga ba? Bakit? Alam mo naman syempre kapag ikaw malakas, 'di ba? Medyo madikit ka masyado, mapapaboran ka. Mapabaliwala yung mga ganyang mga usaping citizenship pag crime against. Lalo na syempre ito Tulfo to no, kailangan nila yan no. Kumbaga dagdag hatak sa kanila yan Tulfo, pag sinabi Tulfo to, malakas to. Nandito na meron na tayong boxingero dito Meron na tayong alias Pogi dito. Siyempre, madadagdagan pa tayo ng Tulfo dito. Hari nawa, sana maging maganda ang bansa natin kung tayo magre-rely lang sa pangalan. Ako kasi gusto ko naman yung ginagawa ng Tulfo Gusto ko naman yung galawan nila, kaso nga lang medyo kapag nandiyan na sa mga yung nagiging mainit na yung issue, pag dito sa gobyerno pag nagiging mainit na yung issue, biglang nawawala. Yun ang nakakadismay no? Tapos ito pa, biglang mababalitaan mo. Ano nangyari? Isang Tulfo, sumama dun sa... Tapos lagi pa kasama ni Tambi ko. And the COMELEC act on his certificate of nomination. Nagbigay naman ng komento at reaksyon ang influencer na si Espejo, hari ng mga ungas. At dito'y sinabi niya dapat lang ma-disqualify itong si Erwin Tulfo, maging ang lahat ng Tulfo brothers. Dahil sila nga daw ay mga kampo ni Bangag at sila ay walang kwentang politiko. Deserve nga daw ni Erwin Tulfo na ma-disqualified. Narito ang kanyang komento at reaction, panoorin natin. Ako tanong ko, bago natin itanong yung kay Sir, si Haring Ungas Idol ng Bayan, syempre, suportahan din natin yan kung ano yung platforms niya sa social media. Pero para sa akin, hindi na kailangan naman tumakbo ng mga Tulfo Oo, hindi na kailangan tumakbo. 'Di ba? Kasi nakakatulong naman sila sa taong bayan. Hindi naman na porket politiko ka doon ka tutulong. Mas maganda pa nga yung tumutulong ka nang wala ka sa politika. Mas malaki pa yung magagawa mo. Wala pang magiging negative sa'yo. Minsan kasi
kapag ikaw may maganda kang image, tapos pinatakbo ka sa politika, ganyan, mawawala yung magandang image mo. No, minsan kasi ang image mo gagamitin lang eh para maging mabango yung image na kumukuha sa'yo. Ganun yun eh. Kaso nga lang, depende pa rin sa kukuha sa'yo. 'Di ba? Kung ang kumuha sa'yo, alanganin, ang image mo talaga, mabubura talaga lahat ng magagandang ginagawa mo. 'Di ba? Katulad nito, lahat ng ginagawa niyong magaganda nun, lahat ng ginagawa niyong pagtulong ngayon, ay unti-unting nabubura. Ang naiisip ngayon, ganyan, nabalimbing, ganito, ganyan, takot. 'Di ba? Yung tapang nyo na sasabihan na kayong takot. Ganun yun. Kaya sana, hindi nilang kayo pumasok sa politika kung alam nyo na magulo ngayon ang politika. 'Di ba? May mga panahon pa naman, kumbaga dapat pass muna ako dito kasi ang gulo nyo. 'Di ba? Ayokong madamay diyan. Kasi minsan ang pangalan ginagamit na lang 'yan eh. Para lumakas yung isang partido, lumakas yung ano. Pero sinasabi ko, hindi yan ang solusyon. No, kahit magpalakas pa, kahit sinong pang pangalan ang ilagay mo diyan, kahit sino ang isali mo. Kung ayaw ng taong bayan sa'yo, wala ka nang magagawa. Ganun yan. Kailangan pinapakita niyo sa taong bayan kung paano kayo tumulong, kung gaano kahalaga ang taong bayan sa inyo. Kahit hindi mga sikat ang mga nasa senatorial nyo, kahit hindi ganun kalalakas, basta alam ng taong bayan na itong mga taong to, no? Ito yung mga tumutulong sa atin at maaaring makatulong sa atin, maaaring manalo yun kahit hindi mga kilala yun. Dapat ganun. Kasi minsan mas napapahamak tayo sa may mga pangalan. Nakarma kaagad si Erwin Tulfo. Na-disqualified. Ang bilis ng karma, di ba? Grabe ang karma, digital. Ngayon, sa lahat ng mga bangag dyan, nagsasabi na na-stress na daw ako kahapon sa last kong vlog. Paano ko ma-stress? Di ba? Baka kayo na ang na-stress dyan. Right? Mga bangag loyalist, baka kayo nang na-stress dyan dahil ang amon yung bangag, puro na palpak. Ang amon yung bangag, bistado na sa mga kapalpakan, sa mga kasinungalingan, sa mga pagnanakaw niya at pagbibinta ng mga ginto. Grabe si bangag ngayon, no? Grabe kung ano-ano yung lumalabas na issue ngayon. Parang nakakapanlambot. 'Di ba? Ang iniisip natin yung magiging maganda yung government, no, walang magiging issue sa wakas. Magiging maganda. Kaso mas lalong lumala. Mas maganda pa nung dilawan nun ng mga namumuno eh. Kahit alam natin na medyo babagal-bagal eh. Wala namang ganitong kalalalang issue. No? Para iniisip ko saan si FPRLD, di na lang bumaba. Nag-marshalo na lang. Diba? Diyos ko, ano ba naman nangyayari sa bansa natin ngayon? Pero ako, hindi ako nakikisama sa mga awayan ng mga vloggers, no? Hindi ako nakikisama sa awayan ng DDS vloggers, ng mga Marcos vlog. Hindi ako, loyalist vloggers, hindi ako nakikisama dyan. Kasi ako, pinababayaan ko lang sila na ganyan. Diba? Kasi nga, mga kapwa vloggers yan. Sinasabi ko nga nung una, 'di ba? Malaki ang respeto ko kahit loyalist vloggers ka. May respeto ako sa mga DDS, sa lahat ng DDS vloggers, may respeto ako sa loyalist vloggers. Ang sa akin lang dito, ang ginagawa ko lang dito is inilalabas ko lang kung ano yung nasa puso ko, kung ano yung nasa isip ko. 'Di ba? Kung ano yung gusto kong iparating at ihatid. Yun lang. Kumbaga nakikinig lang ako sa mga vloggers na nadidinig ko. Nire-reactionan ko kung ano yung sinasabi nila. Nakikiramdam ako kung ito ba ay tama o mali. At ipinaparating ko rin sa mga taong nakikinig dito sa channel ko ang reaction ko sa mga nangyayari ngayon. Kung ano rin yung nararamdaman ko. Wala din akong pinagkaiba dun sa mga nagko-comment dito sa comment box. Para din ako nagko-comment pero nakikita niyo yung pagmumukha ko. Ganun yun. Takot. Wala talaga siyang kaluluwa. Halang ang kanyang kaluluwa sa pangungurap. Wala nga siyang ginawa ngayon sa kaguluhan ng Senado, sa kaguluhan ng Kongreso. Ayun nga ang problema. Walang ginagawa doon sa nangyayari. Parang nagiging tahimik. 'Di ba? Dito lang sa mga Duterte is dapat kumilos ka na eh. 'Di ba? Doon sa nangyayari na panggigipit sa kanila kung ano. Siyempre, ang laki din naman ng naitulong sa noon kahit papaano. Hindi lang kahit papaano, talagang malaki na itulong. Since day one pa. Kasi halimbawa, kung si Leni ba ang nanalong presidente,
Ano ang mangyayari sa kapalaran ngayon ng mga ng mga Marcos? Siyempre, lalo silang iipitin na naman ngayon. 'Di ba? Kung si Leni ang nanalo. Kung si Leni naman ang nanalo, si VP Sara ang naging vice president ni Leni. Siyempre kung ano ang magiging naman siguro na magiging action ng mga kakamping sa mga Marcos, malamang ipagtanggol naman ng mga Duterte. 'Di ba? Kasi nga nung panahon ni Tatay Digong pinagtanggol ng mga Duterte ang mga Marcos laban sa mga ayaw magpalibing kay Apo Lakay sa libingan dito sa Pilipinas. 'Di ba? Ginawa ni FPRRD talaga is ipinalibing niya talaga dito dahil karapatan naman talaga ni Apo Lakay yun. 'Di ba? Doon pa lang is parang napakalaking utang na loob na yun kasi nagbigay sila ng respeto sa magulang mo, sa ama mo. Doon pa lang yun. Hindi na natin muna titignan yung sinuportahan kayo sa pagiging vice president, sinuportahan kayo ni VP Sara sa Unity. Parang pangalawa na lang yun. 'Di ba? Yung suportang ibinigay nila sa inyo sa pagpapalibing kay Tatay Digong, malaki na yun. Malaking konsuelo na yun. Ngayon, yung pagsama naman ni Sara Duterte sa Unity na kahit ayaw ni Tatay Digong is ginawa niya, is malaking konsuelo din yun, malaking tulong din yun. 'Di ba? Dapat nung nanalo kayo, tapos eto na, nagkaroon na ng initan, nagkaroon na ng hot seat na ganyan, dapat iskumibo kayo, nagsalita kayo. 'Di ba? Bakit ginaganyan itong taong malaki ang naitulong sa atin? 'Di ba? Kasi baka ang iniisip nila na kapag nanalo to, mawala tayo sa posisyon sa susunod. 'Di ba? Kasi gusto natin makontinue ang posisyon natin. Baka pag Duterte ang naupo, ay siguro hindi naman ganun. Kasi ang tagal na nilang sinasabi na ayaw na nilang tumakbo sa mga matataas na posisyon. Si VP Sara nga ayaw na maging presidente. 'Di ba? Doon pa ba hindi nyo ba pinanghawakan 'yun? 'Di ba? Hindi ba pumasok sa isip nyo na pwede ko naman kausapin si Sara Duterte na ako muna ang tatakbong presidente sa 2028 na papalit kay BBM para hindi siya tumakbo? Kaso nga lang pinangunahan nyo lahat hanggang sa nasira yung samahan. Or alam nyo ba sa sarili nyo na kontra si VP Sara sa mga ginagawa nyo kung meron man dyan sa loob ng mga alitap-tap na gumagawa ng hindi maganda? Kaya ginaganyan nyo yung mga Duterte or tinatanggal nyo sila Attorney Trixie, sila Vic Rodriguez dahil may nakikita ba kayong hindi maganda? 'Di ba? Mali yung taktika na yun. Kaya ang nangyari, mas pumabor ngayon ang sitwasyon sa mga Duterte. 'Di ba? Hindi naging pulido yung iniisip nyong plano. Kung gusto nyo tumakbo sa susunod, sana dinaan nyo sa mabuting usapan. Hindi yung parang puwersahan yung ginagawa na pababagsakin ko tong si Sara Duterte. Parang nagpapabagsakan ng isang adobe. Adobeng pader na napakatibay. Na kahit masuhin mo, napakahirap pagpapawisan ka bago magiba. No, pati sa Alice Go, hanggang ngayon i-inquest pa rin tapos wala namang nakukulong sa mga ini-inquest Ano nila. ba yan? May nabalitaan ako si Alice Guo tatakbo daw. Para sa akin yung mga nakukulong. Puro na lang contempt. Sa halip na tutukan ang problema ng Pilipinas, napunta lang sa mga bangayan, away, yung mga walang kwentang bagay. Sa totoo lang, nonsense ang mga pinagbangayan nila dyan. Talaga sinasadya nila yan para matakpan ang kanilang pangungurap. Para matakpan ang sarili nilang baho. No? Totoo yan, wala namang nangyayari. Diba? Parang mga sarili lang nila pinaglalaban nila pero yung problema ng taong bayan, wala tayong nadidinig . Kayo ba mga katunay, may nadinig na kayo na pinag-uusapan nila yung problema ng taong bayan, yung problema ng bansa natin? Di ba? Wala. Kaya nga tayo bumoboto para masolusyonan kung ano yung problema natin . Kaso wala . Ang nangyayari, personal na bagay lang nila yung pinag-uusapan nila . So yun ang strategy nila. Yun ang black propaganda nila. So this time around, budulan na akong budulan. Gaganti tayo sa kanilang panlilinlang. Gaganti tayo sa kanilang pangbubudol. Alright? Use your head mga kabayan. Ayun, at ating natunguyan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre yung video na yon na binigyan natin ng reaction din na nagmula kay Sir Espejo, no? Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo dito sa video na ating natunghayan ngayon na speechless ako kay Sir? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.